Kapansin-pansin din kanina, every time na tatawagin po si Congressman Paulo. Marcoleta, laging Yeah. dinidescribe po na hindi siya parte ng committee po. Necessary po pa po ba yun or parte pa rin ng optics? Di ba? Sabi ko nga sa inyo, kabastusan dyan sa kamara na yan. May mga pinapangako na ba na ganito yung project kung hindi ka tatalima, kung hindi ka susuporta sa impeachment, wala kang project at kung ano-ano pa kong. No joke. No joke. Kita nyo, pinakitaan pala tayo ng splice video ng mga ulupong na ito. Sino ang gumawa niyan? Hindi pala nila tinapos kung ano yung tanong nito ni Princess Maui. Ngayon ko lang dito nalaman, ha? Meron palang mahabang parang interview ito kay BP Sara eh. So may mga tanong. So hindi pala nag-threat si BP Sara. O kita nyo, mga sinungaling kayo. Pinamumukha nyo sa taong bayan na nagsalita si BP na ng ganyan. In-splice nyo lang pala. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Hindi pala hapon, umaga pala. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman tayo si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. At bago natin simulan ang ating talakayan na reaksyon, eto na. Meron lang akong sasabihin. Tuwan-tuwa sila, no? Tuwan-tuwa sila kahapon. 52-0 ang score. Para lang mayakyat nila. Totoo ba? Ay, butata sila sa Supreme Court. Pero eto muna, mag-join, meron niya join button sa gilid-gilid. Pindutin nyo kung gusto nyo sumali sa ating komunidad. At mamaya, sa shoutout segment natin, tapusin nyo yung video, baka isa ka doon sa masya-shoutout natin. Ito yung nangyari kahapon. Ulitin lang natin at himahimay natin. Kita nyo kung paano yung mga bastos na mga kongresista at tila nag-astang mga sila ang mga hari at reyna dyan sa kamara. Tignan nyo, wala namang kasensens yung mga tinatalakay nila doon. Puro walang kakwenta-kwenta. Isa lang naman ang patutunguhan doon eh. Nagbotohan sila. Pero yung box ng BIR, nahawak nila yung bit, hindi nila kayang mabuksan. Sasablay sila doon. Ngayon, anong magiging epekto nito? Supreme Court nagdesisyon, 14-0. Natauhan ngayon sila. Hindi nyo pwedeng madaliin ang impeachment. Bakit? Matagal pa na proseso yan. Baka matapos na naman ang 2026. Itong 2026 na to, tapos 2027, doon na naman kayo aatake sa impeachment. Ganon? Nakakaawa na yun. Dahil sa takot nila kay BP Sara. Kasi ang daming pinagagawa kay BP Sara. Kung ano-ano yung mga pinagagawa nila kay BP Sara. Dahil sa sobrang katakutan nila kay BP Sara, pinipilit nila ma-impeach agad-agad. Pinagmamalaki nila yung port with. Sinabi ng Supreme Court, na hindi pwede. Ano ba sabi ng Supreme Court dito? Basahin nga natin. Andito ba yon? Sana nandito para... the Supreme Court en banc during its session, April 29. Ano sabi? In a 14-0 decision written by Associate Justice Rodel Salameda, the Supreme Court dismissed the petition for mandamus. Filed by Catalino Aldea Generillo Jr., which saw to the compet the Senate to immediate convene as impeachment court. Iyak! As impeachment court to try the charges against BP Sara. 14-0. Ibig sabihin, hindi nila pwedeng madaliin. Wala silang karapatang madaliin. Kaya yung niyayabang-yabang ng mamamputimbok na si 2000, forthwith at niyabang-yabang ni dating Senador Teltelpe, wala na. Hindi na huusad yung forthwith nyo. Ang magiging epekto nito,
tatagal at tatagal at tatagal. Ganyan ang gagawin sa inyo ng Supreme Court. Pahihirapan muna kayo hanggang matapos ang taon, hanggang matapos na naman. Kasi halimbawa, ganito tumagal. At pagdating ng mga November, ibasura na naman ang Supreme Court. By 2027, next year, aatake na naman itong mga ulupong na ito. Magpapile na naman sila ng impeachment. So ang lamang natin, naka 2-0 na tayo. Pag 3-0, strike out na sila. Bayad-bayad din pagdating ng time. Ipasok natin dito. Bakit sila sobrang takot kay BP Sara na? At Ano- syempre sa Opo. lahat ng mga nanonood at nakikinig. Ano po ang mga mahalagang bagay kung meron man po sa naging impeachment hearing kanina? Well, Admiral Paul, I think yung what transpired is something which was not surprising. Alam na naman natin nung una pa lang that yung the committee would vote that way, which was to say that it was sufficient in grounds and there is probable cause. Opo. Nagkaroon pa ng drama kung bubuksan ba yung box doon sa pinakaunang impeachment hearing, naglatag na po mismo ang BIR ng mga pamantayan kung kailan lang pwede galawin ito. Bakit pa kaya tinalakay nila ito kanina, Kong? Well, most probably for optics, alam naman natin na hindi pwedeng buksan yan dahil yung mga BIR returns na yan, talagang merong lang mga guidelines kung kailan pwedeng buksan yan. And pagdating sa Kongreso, pwede lang yan pagka in aid of legislation yung ginagawa. As we all know, yung impeachment proceeding na tinatalakay sa Committee on Justice is not in aid of legislation. It's Tama. impeachment. It's kaya hindi pwedeng buksan. In fact, yun din yung naging position ko doon sa pagbubukas nung AMLA report, pagbibigay ng report ng AMLA. That should not have been done. Dahil alam mo, while there are exceptions kung kailan pwedeng i-divulge yung AMLA report or kung kailan pwedeng i-waive yung bank secrecy, which is totoo naman. Pag impeachment hearing, pwedeng ma-exempt dun sa bank secrecy law. But alam nyo, there are dalawang proseso yan eh. Yung tinatalakay sa House Justice Committee, preliminaries yan, hindi pa yan yung hearing proper. Because an impeachable officer is considered impeached once the articles of impeachment is transmitted to the Senate. Tapos noon, yung Senado will convene itself into an impeachment court. Doon pa lang. Yun pa lang yung impeachment hearing proper. At Kaya doon, nga, Congressman Suntay, ang sinabi ng Supreme Court, sabi nila dito, initinuturing ng Supreme Court ang petisyon na pinagtatalunan dahil sinimulan na ng Senado ang paghahanda. Kita nyo? Wala pang article of impeachment. Sinisimulan na ng Senado ang paghahanda sa impeachment at article of impeachment laban kay BP Sara. Oo. At sabi dito, pinawawalang bisa sa pamamagitan ng desisyon ng Supreme Court noong Hulyo 25, 2025 at resolusyon noong Enero 28, 2026 sa Duterte versus House of Representatives. Ang isang kaso ay pinagtalunan kapag ang mga kasunod na kaganapan ay nag-aalis ng anumang issue. Anumang mga issue na ginagawang hindi kailangan ang mga desisyon ng korte dahil wala pang natitirang article of impeachment. Walang dahilan ng Supreme Court para utusan ng Senado na magpulong bilang impeachment court. Ibig sabihin, wala pang ganun. So matagal pa. 14-0 nga ang boto eh. Napapahiya sila dito. Kung ipipilit nila, Supreme Court kalaban nila dito. Kaya tama yung sinasabi ni Congressman Suntay dito eh. Oo. Ano yung mga magiging epekto nito? Niloloko lang nila yung taong bayan. Itong mga taga-kamara. Nag-hearing sila, mini-trial sila dyan, pero
dapat ang kukunin lang nila ay probable cause. Hindi, nag-conclude kagad itong mga unggoy na ito eh. Na sinabi meron 67 billion na may labas-pasok na pera sa account ni BP Sara. Tama ba sabihin yun? Walang gano'n. Kita nyo naman yung pronouncement ng mga unggoy dyan, lalong-lalo na yung chairman. Pinagdidiinan niya na gano'n. At lalong-lalo na itong si Jubante. Na meron daw probable cause na merong ganto sa account ni BP Sara at kailangang managot. Unggoy, bastos ang bunganga mo. Ang dami kong maraming nagagalit talaga sa iyo dahil ikaw pa naman may salita-salita ka pa ng nasa taas pero yung ugali mo wala. Sablay. 'Di ba? Nakita niyo ho, napanood niyo kung paano balasubasin itong talong congressman na ito, si Kong Paulo Duterte, si Kong Paulo Marcoleta. Bastos talaga eh. Talagang papatiting yung tinga mo, parang gustong, mag-iinit, tapos bigla mong pitik-pitikin ang tenga ni Jubante sa kabastusan. Tuloy, nakakapikon sila. Pwedeng i-exempt o tignan yung AMLA report or pwedeng ma-exempt sa bank secrecy. But as we all know, binuksan rin nila yan. Deniables rin. Opo, Kong, kapansin-pansin din kanina, every time natatawagin po si Congressman Marcoleta, laging dinidescribe po na hindi siya parte ng committee po. Necessary po pa po ba yun or parte pa rin ng optics? 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo, kabastusan diyan sa kamara na 'yan. Kailangan itong yung chairman laging binubungad na you're not a part of this committee, but pwede kang magsalita. Kaya nga sinupalpal siya ni Kong Marcoleta na, salamat pa rin dahil in-announce mo na hindi ako part ng committee. Ito in fairness kay Kong Marcoleta, kahit na hindi siya parte, pero pinagtatanggol niya si BP Sara. Gusto niyang ipamukha dito sa mga dorobo na 52 votes, yung mga 52 na nag-yes dyan, mga unggoy kayo, pagdating ng araw, sabi ko nga sa inyo yung mga kapatiran ni Kong Marcoleta, tandaan nyo ho yung mga mukha, mga malamang lalapit yan sa inyo, lalo na sa mga distrito nyo. Sabihin nyo ho doon sa namamahala, tablahin lahat yan para mapalitan na yung mga, alam naman nila yan alam nila yan. Pero nakakarindi lang, mga bastos sa mga pag-uugali. Kailangan mo ba ipahiya? If he or her, kailangan pa may ganun pa ba? Well, in that aspect naman, kasi hindi talaga miyembro si Congressman Marcoleta ng Committee on Justice, kaya hindi talaga hindi nakakapagtanong at hindi sila maaaring bumoto, but maaari silang magbigay ng manifestation. Sadly, kanina, Admar, hindi ako naka-attend ng hearing because there was a conflict in my schedule. Pero gusto ko nga sanang mag-attend ng hearing na yon because I wanted to raise certain points. Opo. Dito naman tayo sa pag-usad po, no? Kasi ang susunod nito ay sa plenaryo na po sa salang itong impeachment na ito. Meron po kasi kaming nababasa ng mga balita, pwede nyong i-confirm, pwede nyong i-deny, kung ano lang po yung nalalaman ninyo, lalo na yung naging post din ni Congressman Pulong Duterte na nag-iikot na ba, may pinapatawag ba mga chief of staff, may mga pinapangako na ba na ganito yung project, kung hindi ka tatalima, kung hindi ka susuporta sa impeachment, wala kang project at kung ano-ano pa, Kong. Well, maaaring ganyan. Alam mo, as what happened nung previous impeachment, di ba, sinabi rin ni Congressman Toby Chanco dyan, na during the previous impeachment, may mga pinangakong mga proyekto na ibibigay if you vote in favor of yung the impeachment. Ngayon, ako wala naman lumalapit sa akin. Siguro hindi hindi naman ako naaalok ng anong project. Siguro
more or less alam na siguro nila kung ano yung boto ko kaya Tama. hindi tayo nilalapitan. Kaya ako nga, wag sana magbabago yung stand mo. Dahil alam naman natin, isa si BP Sara sa nagtaas sa'yo nung nandyan na tumatakbo ka sa Quezon City. Binisita ka ni BP Sara noon, kaya sana, hanggang huli na yan, ikaw ang pag-asa namin. Pero makikita nyo naman sa taong ito talagang masigasig, magaling. At ito, kaya meron lang ako gusto ipakita ng video sa inyo dito sa binibintang na Splice video. Sa Splice video, Rep. Marcoleta at Rep. Chua, nagkasagutan. Ano ba yung Splice video dito? Copy of a more complete video. And I can say that the video was spliced and edited out. Yan. Meron pong mga tanong doon that led to the Vice President's response. If I may read, Madam Chair, ito po yung tinanong ng isang vlogger by the name of Princess Maui regarding Project Romanov. Baka po totoo yung sinasabi nila or naririnig namin na may Operation Romanov sa inyo na balak kayong ubusin. Bago po niya binanggit yon ni Sara Duterte, meron pong nagtanong sa kanya na vlogger about it was a concern about the threat on her life. So, ang Project Romanov ay hindi talaga para magplano na sa buhay ng ating Pangulo, kundi initially para ubusin ang mga Duterte. Base dito sa tanong ni Princess Maui. And I have a copy of the more complete video, Madam Chair, if you so desire to be furnished the copy of the video. And if I may add, Madam Chair, the statements made by VP Sara Duterte is mere political hyperbole rather than a true threat. Tama. Philippine courts have historically protected harsh, even offensive political rhetoric when it lacks a specific imminent call to lawless action. Impeachment cannot rest on rhetorical severity alone. Impeachment requires a disciplined inquiry into proof, intent, context, and official misuse of power. The statement was conditional on her own alleged killing, was later explained as an expression of concern for her security, and remains the subject of an unresolved criminal and investigative process. Sinabi nga po ni VP Inday Sara na siya mismo ang nagsabi that the remark was a plan without flesh and that the condition was her own death first. Based on Alam nyo, kaya naman nasabi ni Bibi Sara yan. Kasi yun yung mga panahon na yung chief of staff niya, si Lopez, tama ba? Yung kanyang empleyado sa OBP, inaresto. Inaresto hindi. Parang kinontempt o kinulong sa house. Tama ba? Kung di tayo nagkakamali. Back to back to Quadcom story tayo. Yan yung nangyari kaya nag-trigger si BP Sara yun. Doon. At nasabi niya yung mga ganyang bagay. Pero mayroon doon, if, alam niyo ba naman, ibig sabihin kung merong may muna doon, kung halimbawa, merong action na ginawa sa kanya, saka lang. Ito namang mga mahihina ang kokote. Alam niyo, yung Supreme Court, hindi papatulan yung mga ganyang kaso eh. Oo, mababasura at mababasura yan. Kaya yung ginagawa nila dito, ito, pasok na natin. Yung kaso na yan, hinawakan na naman ng NBI. Noong panahon ni General Santiago, Director Santiago, di ba, nag-counter affidavit na o nagbigay na siya ng affidavit itong si BP Sara. Hindi na nga pinansin ni General Santiago ni Director Santiago dahil nonsense. Di ba? Walang sustansya. Tapos, pinalitan ni Director Magno, hindi pinansin ni Director Magno kasi wala. Alam niyang pamumulitika lang ang laban. Eto na ang siste. Bakit biglang nagbago? Bakit parang kailangan madaliin? Dahil hindi makikitaan ang butas eh. Lahat ng ginagawa ng Kamara, hindi katanggap-tanggap ng Supreme Court. Alam ng mga taga-Supreme Court kung ano yung ginagawa ng mga taga-Kamara na yan.
Isang malaking pamumulitika. Kaya nga hindi nila kinakampihan yung taga-kamara na yan eh. Eh kung halimbawa ba tama yung ginagawa ng taga-kamara, sa tingin nyo, Supreme Court. Saan ba papanig yan? Sa tama. Pero hindi nga, mali eh. Isang tao, laban sa napakaraming congressman, ano iisipin mo? Isang tao, laban sa napakaraming durobo, ano iisipin mo? Di nga pamumulitika. Isang sinyalis na ito na panalo na ho ang mga Duterte sa laban na ito. Dahil 14-0, hindi pwedeng madaliin. Walang fourth wheel na mangyayari. Sampal na ito sa inyo. Ito nilabas lang ni Congressman Paulo Marcoleta, itong kanyang mga pagdepensa dito sa video na sinasabi nila na may threat dito sa Pangulo. Anak ka ng tipakulong. Alam nyo, kung susumahin nyo mabuti, ano ba ang nagawa ng Pangulo simula nung natulungan ni BP Sara na maging presidente yan? Wala naman. Diba? Pangako. Ipagpapatuloy, continuity, wala. Yung mga infra, wala. Merong konti, ghost project pa. Mamimigay 20 pesos bigas. Pagdating ng 3 araw, wala. Diba? Isipin nyo nga yun. Anak ng tipaklong. Alam mo kung saan sila nakapokus? Doon sa pamimigay ng kwarta, doon sa mga kaalyado nila. Kasi akala nila, makukuha nila yung mga simpatya ng mga constituent nitong mga congressman na ito. Diyan kayo nagkakamali. Ilang tao lang ho ang binubusog nyo sa kwarta. Pero yung katotohanan dito, ang mga taong bayan, gutom na gutom at naghihikaos. Meron ngang usapin dyan sa Batangas 84 barangay, anak ng tipaklong. Kung hindi pa ipaglalaban ng isang congressman, batang Gen Z, hindi pa action. Dahil saan? Sa pamumulitika rin. Dahil nagalit yung babae. Governor ba yun? Sabi ni Aling Ledesma. Hindi natin papangalanan. Kilala nyo naman siya, di ba? Hindi, ito may pasok lang kasi kawawa ho. 84 barangay, gigipitin mo dahil lang ayaw mo. Sino ka ba? Good. Pero in fairness gutom ang mga taong bayan. Bakit pipila? Alagang ang amount na ibibigay sa bawat barangay, 200,000. Sabihin natin 200,000, meron kang 1,000 family na bibigyan. I-divide mo ngayon yun. Magkano lang yun? Sabi natin, 10 kilos of bigas. Anak ng tipaklong. Kawawa, Pilipino. Dahil sa 10 kilos na bigas, nag-aaway-away pa sila. Hindi Ito, katotohanan lang tayo. Makikipila ka. Papangakuan ka. Ngayon, yung nangangako, ayaw pala nung isa. Diba? Ngayon, nag-aaway-away sila doon. Hindi binigyan. Dahil sa 10 kilong bigas, naging timawa ka pa. Ibang klase. Ito, papasok ko lang. Sa ibang bansa, magandang bansa, ang gobyerno mismo ang nagbibigay ng kaginhawahan sa kanilang mga lokal doon, mga citizen. Sa New Zealand, sa Australia, ang bata may allowance sa gobyerno. Pag walang trabaho ang magulang, babibigyan ng gobyerno ng allowance. Pag walang trabaho ang tatay, bibigyan ng allowance ng gobyerno. Napakaganda. Libre gamot, libre ospital. Bakit hindi kaya ng Pilipinas? 'Di ba? Sa Australia ganun din. Ewan ko nga bakit kasi ito nga, puro sila pagnanakaw. Ito daw yung proseso ng impeachment. Pakinggan nga natin to. Botohan ng House Justice Committee na may probable cause para sa impeachment ni VP Sara Duterte. Email lamang po natin ang ibig sabihin nito. Tanda na may dalawang bahagi po ang impeachment process. Ang step 1 ay sa Kongreso, ang pagdetermina kung may probable cause para litisin ang akusado. Para po yung sa piskal na kailangang magdesisyon kung isasampa ang kaso doon po sa korte. Nandyan pa lamang po tayo ngayon. At ang rekomendasyon ng Justice Committee ay pagbobotohan pa ng buong Kongreso o yung plenaryo.
Kung makuha ang 1/3 vote or 106 votes, considered impeached na po ang akusado. Pero ito po, sa Justice Committee pa lamang, meron na pong unanimous na 53 votes para po sa impeachment. Kalahati na po Hindi yan. na kami magtataka dyan sa Kamara. Mantakin nyo yung 56. 52-0, 53-0. So, konti na lang, ha? Ay, pasado na. Sino pa maniniwala dyan? Oo, ang tanong dito, uusad ba? Kung uusad, di mas maganda sa Senado. Kaso, ang desisyon ng Supreme Court, huwag kayong matatakot. Walang port with. Oo, matagal ito. Oo, pwede ngang i-archive uli ito eh. Sabihin ng mga senador, etong impeachment na to, saka na natin pag-usapan to sa December na. Diba? Gets nyo? Oo, pwede na lang gawin yun eh. Nasabi ng 14-0. Binabasura yung pagmamadali. Kasi parang gusto ng mga gusto ng mga senador na i-port with magdesisyon ng Korte Suprema. Ay hindi pwede. Tigil-tigilan nyo kami. Ang requirement ng konstitusyon na 1/3 ng Kongreso o yung 106 votes. Sa makatwid, hindi na po ganun kahirap na ma-impeach muli si VP Sara Duterte. Tandaan po, iba ang impeached at iba naman ang convicted. Kaya nga po sabi ng marami, ang impeachment po ang easy part. Ang conviction naman po ang harder part. Yun naman pala, alam nila. Oo, may conviction. Oo, andun na yung conviction. Pero meron pa ring dalawang pagkakaiba ng conviction at conviction na may disqualification. So magkaiba yun. So yung conviction, halimbawa ma-convict si VP Sara. Okay, na-convict siya. Tatanggal siya sa pwesto. In the long run, pagdating na 2028, October pa lang ng 2027, magpa-file na siya, sibak kayo. Masisibak nyo nga si Bibi Sara. Pero, tatakbo siya. Ngayon, iba rin yung disqualification. Conviction with disqualification. Doon papasok yung na-convict ka na at hindi ka pa pwedeng tumakbo. So, may option pa rin. Huwag kayong huwag kayong happy. For now lang yan yung kakasiyahan nyo. Yung conviction at with disqualification, bakit? Wala na ba Duterte? Para magsaya kayo? Ayan, simpatya na ho ng milyon-milyon tao nasa mga Duterte. Kung magagawa nyo ng kwento si BP Sara, ano pa si Baste Duterte? Ano pa si Pulong Duterte? Marami pa hong Duterte, kaya huwag kayong magsaya-saya. Alam nyo naman, ang politika, ang laro ng politika, iiyak kayo pagdating sa dulo. Pero, expect na natin itong Kamara, magagawa nila yung 1/3 vote. Pero sa Senado, medyo matagal-tagal pa yan. Mahaba-habang usapin pa yan patungkol dyan sa impeachment na yan. Ngayon, yung splice video, mapunta tayo dito. Splice ang pinakitang video sa Kamara. Di umanong grave. Ito ang pahayag ni Attorney Harry Roque. Alamin natin ito. Bakit kasi pinakita doon, splice video pala, hindi yung buong video. Yung ABS-CBN. Sabi ko, ay nako, walang panahon dyan. Sige, itong link. Binigay ko yung aking StreamYard link at nag-broadcast kami live. So yung video po na ipinakita ng House Injustice Committee bilang patunay na nag-grave threat daw si Inday Sara Duterte ay galing po sa aking Facebook. Ano po ibig sabihin yan? Sang-ayon po sa Electronic Evidence Rule at ito namang Facebook video ay isang electronic evidence, kinakailangan ma-authenticate yan. At sino ang dapat mag-authenticate? Siyempre, yung nag-record. Yung may-ari ng Facebook page na nag-record at nag-broadcast ng kanyang sinabi ng mga panahon na yon. Ang problema dito sa Kamara, ang pinakita lang nila ay yung mga salita na kumbaga binabantaan ni VP ang kanyang ang buhay ng presidente at ni Inday at ng kanyang may bahay.
hindi nila pinakita yung buong video na ang sabi ni VP Sara ay kung may mangyari na may pumatay sa kanya, may kinausap na rin siya para patayin si Presidente at si Liza Marcos Araneta. Ibig sabihin, wala pong banta na papatayin si Bangag at saka si Tama. Liza Araneta Marcos. Kung hindi, ang banta ay kapag may pumatay na kay VP Sara, conditional. Ang tanong, meron bang pumatay kay Inday Sara? Wala. So ibig sabihin, wala ring banta sa buhay ni Marcos at Liza Araneta Marcos Tama. kasi hindi nangyari yung kondisyon na dapat mangyari bago ipatupad yung sinasabi ni VP Sara na patayin din ang Marcos at ang Liza Araneta Marcos. So bilang ang tao po na siyang makapag-authenticate kung ano talaga ang sinabi ni VP Sara noong madaling araw na yon, heto po, ipe-play natin ngayon ang video. Ako pong nag-record niyan. Sa aking Facebook page po yan. So ako ang tamang mag-authenticate, hindi ang BIR. At aking sinasabi po, yung pinakita nila sa camera ay spliced. Hindi Yun. po yan ang kabuuan, wala po ang konteksto. Ang tamang konteksto ng sinabi ni VP ay ito po. Let us play it now. You're raising your hand. Ang sabi po niya, kasi si Princess Maui yung nagre-raise ng hand, no? So may time lag lang po kasi hindi sumasagot agad. Ayan na si Narinig po ba Maui. ako, Princess Maui? Yes. Oh, thank you. Good morning po, Madam Vice President. Thank you so much na po pala sa dala niyong kopya nung hearing na pumunta kayo for PRRD. Kami yung nasa likod niyo po, yung tinawag nilang bastos kasi pumalak pa kami because of Congresswoman Cardema. Yan. Thank you, ma'am. Nakakain kami. Ako po'y natatakot kumain ng pagkain doon baka mamaya. Ma'am, mag-iingat po kayo. Nasa teritoryo kayo ng kalaban. Okay Nag-aalala lang po po kami ma'am, kasi sila naman sila talaga yung bastos eh. You read Opo, what you okay. saw. Yeah. Mag-ingat po kayo kasi sa dinami-rami po ng inyong mga pasabog ngayong gabi, it seems like marami po talaga kayong alam about them, no? Dahil sa pagkakasama niyo sa kanila during the campaign and during the 2022 elections. Baka po mamaya kasi totoo yung mga naririnig namin or yung, I don't know if it's true, na meron daw silang Operation Romanovs and baka bala kayong ubusin ang inyong pamilya dahil hadlang kayo sa kanilang mga balakin in the future. So mag-iingat po kayo. Kami po kasi kami ng EDSA Friday crew, kami yung bumababa every Friday dyan sa EDSA because we believe yan yung tamang venue sa dinami-rami na ng problema natin. Ang kaya lang naman po namin gawin ay manawagan na bumaba na yan. Ano po kaya ang remedy naman ninyong mga nasa posisyon or ng mga kayang labanan itong napakarami na pong ginagawang korupsyon at krimen laban sa taong bayan? Ano po ang pwede nyo maging remedy para matapos na ito? Lalo't nagsisigaw na po ang taong bayan na mag-people power na. Yes. Huwag kang mag-alala ma'am sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Liza Araneta at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Kita nyo, pinakitaan pala tayo ng splice video ng mga ulupong na ito. Sino ang gumawa niyan? Hindi pala nila tinapos kung ano yung tanong nito ni Princess Maui. Ngayon ko lang dito nalaman, ha? Meron palang mahabang parang interview ito kay BP Sara eh. So may mga tanong. So hindi pala nag-threat si BP Sara. O kita nyo, mga sinungaling kayo. Pinamumukhaan nyo sa taong bayan na nagsalita si BP na ng ganyan. In-splice nyo lang pala. Sino nagpakalat niyan? Mga alipores nila yan, malamang. Ito, maniniwala kayo. Ginawa ng kwento itong video ni BP Sara. Kaya sinasabi dito na nagbanta si BP Sara doon sa Pangulo. Walang ganon. Interview ito eh. Ginagawa nila doon sa mga naniniwala sa kanila, sa mga pulangaw, dilangaw, tsaka bulangaw, pinklangaw, minamind conditioning nila na masama ang ugali ni BP Sara, mga unggoy. Manahimik na lang kayo. Nakakaawa kayo. Pagdating ng dulo, ito rin ang presidente nyo. Pagtatawanan kayo ng mga pagtatawanan kayo ng mga Duterte supporters. Tuloy. na ako ma'am.
pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Sinabutahe ang video ni BP Sara. So, alam mo ma'am, yan ang lagi kong sinasabi sa Makabayan Law nung mayor pa ako. Ang laban, wala dyan sa EDSA ma'am. Wala dyan sa mga highway. Ang laban ma'am nandun sa loob ng palasyo. Yan ang problema. So, gets nyo na. Sinabotahe pala ang video ng threat na yan. So, kung umabot ka sa video natin ito, yung ating paglalambing, i-like, i-share nyo ang video natin. At ito na, yung shoutout segment natin. Medyo marami na ho ang nagpapa-shoutout. Mula kay Jeannie Jerry, Lorraine Simo. Ayan, lagi siyang nanonood mula Vancouver. Unang-unang shoutout natin. Kay Ma'am Marciana de la Cruz, shoutout po sa inyo. Amalia Regoroso, shoutout po sa inyo. Danica Leyan Reynog, shoutout po sa inyo. Perla Pasio, shoutout po sa inyo. Romy Dapilaga, shoutout po sa inyo. Sian Padilla, shoutout po sa inyo. Ay, sabi dito, bayaran ka lang. Ay, sorry po, hindi po tayo. Ay, hindi na nga kita shoutout. Binabawi ko na shoutout sa iyo. Johnny Pamona, shoutout po sa inyo. Geralanordas, shoutout po sa inyo. Randy Pailan, shoutout po sa inyo. Estel, shoutout po sa inyo. Wilma Ceballo, shoutout po. Rashvel Tran, shoutout po sa inyo. Edel Burga Ablong, shoutout po sa inyo. Ano to? Labo mata ko. J Collection, shoutout po. Hirap pag malabo mata. Oterol Nat, shoutout po sa inyo. Mayandoy, shoutout po. Rodrigo San Diego, shoutout po sa inyo. Jojo Hernandez, shoutout po. Adelina Insyong, shoutout po. Romano Hirana, shoutout po sa inyo. Flor de Lisa, shoutout po sa inyo. Nomi Mora, shoutout po. Bobot Magno, shoutout po. Almado Rivares, shoutout po sa inyo. Senya de la Cruz, shoutout po sa inyo. Alfredo Metrio, shoutout po sa inyo. Tarcelo Mondo, shoutout po sa inyo. Isabel Sunit, shoutout po sa inyo. Hazel Javier, shoutout po. Abby Yang, shoutout po. Pedro Guatno Jr., shoutout po. Olieta Pangalangan, shoutout po sa inyo. Maria Cherry Luna, shoutout po. Geralanordas, shoutout po. Rashbel, shoutout po. Amalia Regonoso, shoutout po sa inyo. Marie Dolores, yan, mula Germany. Yan, shoutout po ma'am sa inyo. Ayan, kung umabot ka sa video natin ito, paki-like and share. Bye-bye. Hanggang sa muli.